Tignan mo naman oh, liblib na liblib yung pinadaanan sa akin ni Google oh. Kasama ng ugali ni Google Maps. Oh, pwede na yan. Ang ganda. Bye mami, I love you. Yan, 2:30 sakto. Magpapagas at magpipilap pa kasi ako. Yan, thank you Ate Man. Okay guys, good morning, and today is August 19, 2025. At ngayong araw ay ating take off para sa ating Philippine Loop version 2. So halo-halo no, excitement, lungkot, saya. Syempre alam nyo na, masaya dahil meron na naman tayong gagawin, and malungkot dahil meron tayong maiiwan. Pero ganun pa man, magbe-benefit naman lahat ano sa ginagawa natin na to. So 2:30, yan ang ating official starting date and time. Ang gagawin natin ngayon, magpapagas tayo doon sa may electronic, tapos isi-send natin yung information ng ating first page ng passport sa ATPI para mabigyan nila tayo ng one-time participant code. At ayun, dire-diretso na tayong tatakbo. So bago ang lahat, gusto kong pasalamatan ang FKM Motorcycle Philippines para sa malaking opportunity na binigay nila sa atin ano. Sila ang ating main sponsor sa loop na ito. Sila ang magpapatakbo para sa atin ano. And big thanks na rin sa mga supporting brands na nakisakay sa biyahe natin na to, Ride Manila. Binigyan nila tayo ng Cardo, yung gamit natin, yung Cardo Spirit. Dalawa kami ni I Am Jamich dyan. Yung ating Crega bag, tapos sa Imprint Customs and sa Stitch Soul. So main purpose ng ating Philippine Loop version 2 ngayon is makapaglibot tayo uli, masilip natin ang ganda ng Pilipinas ano, para yung hindi naman yung katulad ng ating ginawa nung una. So kung ano yung hindi natin nalibot noon, yun naman ang pupuntahan natin ngayon. At the same time, susubukan natin ang ating kakayanan ulit, lalong-lalo na itong motor na gamit natin, si FKM ARY 500. Titignan natin kung makakatagbos ba itong bike na ito sa buong pag-ikot natin sa Pilipinas ano, kung matatag talaga siya at talaga bang masusulit kayo kung kayo ay bibilin itong bike na ito. So hindi lang natin siya basta tetestingin guys, sasagarin talaga natin siya ano, talagang ultimate. Ito yung pinaka ultimate challenge para sa bike na ito. Ang gamitin natin siya sa Philippine Loop. So more than 5,000 kilometers yon sa loob ng 13 to 15 days. Ayan, dito na tayo magpa full tank. Mukhang electronic ang gamit nila rito. Disconnected. Full tank, unleaded. At the same time, fill upan na rin yung natin yung ating passport. So hindi ko kasi alam yung number nung pagsisendan sa Viber, kaya sisend na lang din natin uli kay Miss Jackie yung ating ano, ito starting participant number, wala pa tayo yan. Address of gas station. Meron sir. Ito sir oh. Thank you. Okay, thank you po. So ayan, mamaya na lang natin isisend kay Ma'am Jackie yung ating official details ng ating passport. So diretso muna tayo ngayon na Bulacan kasi malaki yung magagastos ko pagka dito ako dumaan sa ano, sa Silex. Mapapalayo pa ako.
So isang oras simula nung umalis tayo ng Talavera ay nakapasok na tayo dito sa NLEX sa may Philippine Arena. 4:19 ano. I think best record ko yata ito, isang oras na Talavera to NLEX via Bulacan. Napakaganda talaga manakbo na ARY. Alam niyo yung feeling na halimbawa nakatabi kayo dito, tapos yung hangin sa inyo bumabangga lahat, yung parang yung tinatapong ka. Ito wala eh. Ayan o, napaka-stable ng motor na to. Slide right onto Metro Manila Skyway. Skyway, Stage 3. Hindi ako masyadong makasyudad eh. Mas hilig ko talaga yung nature trippings. Pero imagine oh, ang ganda din ng city lights. Paano pa kung halimbawa sa ibang bansa tayo nagra-ride ano? Ganda rin. Minsan pag nandito ako sa Skyway, ni-imagine ko parang nasa Japan ako, ganyan-ganyan. Kasi meron ganito sa Japan eh. Meron silang Skyway doon, tsaka sa mga train nila. Tapos ganyan makikita mo mga bahay sa gilid. Parang malinis tignan ano. Pero pag nasa ibaba ka nito, ang gulo ng paligid niyan. Grabe, ang daming truck. 34 kilometers hanggang Santo Tomas. Wow, ang ganda naman noon. Kulay gold. Pasilay na ang araw guys. Time check, 5:10. Malapit na tayo mag-exit ng Santo Tomas. Mount Banahaw ba to? Check natin. Yes, Mount Banahaw siya. 600 meters, turn right onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. Welcome to Batangas. Turn right onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. So, toll gate pa lang natin ay ano na, guys, 670 na no, mula sa Balagtas hanggang dito sa may Santo Tomas, Batangas. Plus yung ating gas kanina na 455 ay naka 1,000 na tayo agad nun sa loob lang ng 2 oras. So tuloy na tayo sa biyahe. Nag-send lang ako ng details natin sa ATPI para mabigyan na nila tayo ng participant number. Okay, 144 kilometers hanggang Gumaka. Turn right onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. Santo Tomas. Ang laki ng pinagkaiba talaga nitong motor na to doon sa Dominar na ginamit natin nung unang Philippine Loop ano. Although may katangkaran siya, medyo mas mabigat lang naman siya dalhin ngayon dahil mas matangkad nga siya no? Hindi natin maitukod na maganda yung paa natin. Unlike kay Dominar noon, nung nakargahan na natin siya ng mabibigat na gamit, ay lalo tayong mas na flat foot doon. Pero ito, iba to guys. Mas iba yung performance nito. Although mas mabigat na siya ng kaunti, mas magaan siya dalhin dahil mas matangkad siya. Unlike kay Dominar noon, bumaba na, bumaba yung katawan, mas parang humaba yung wheelbase niya, mas mahirap na siyang ilin-lin. Mahirap na siyang pakilusin. Unlike ito, nimble lang. At yung power niya talaga, ang laki ng pinagkaiba. Siyempre 500cc na, 47 horsepower na to guys.
At ito ay tunay na adventure bike na talaga. Masarap gamitin. Yung feeling na parang bago lang sa akin yung motor, although na-Cordillera Loop na natin siya at kung saan ang ride. Every time na gagamitin ko siya, parang bagong bike lagi siya. Guys, ito namang bundok na nakikita natin sa harapan, ito pala yung Mount Banahaw. At yung kanina na tinuturo ko sa may SLEX ay Mount Makiling pala yun. Province of Quezon. 8 hours and 56 minutes, 353 kilometers. Yan ang ating bubunuin maghapon. Ganda ng bundok sa kaliwa, oh. Parang kamukha ng Arayat pag dito sa side na to. Ayun, oh, dalawa yung tulis. Welcome to Sariaya. Wala pang masyadong tao sa paligid. Sarado pang mga pwesto. Kasi 6:40 pa lang. Grabe, tutok na tutok yung araw sa atin. Medyo tumitindi pagkantok ko. Lucena City. Grabe ang luwag dito. 4 lanes. 1, 2, 3, 4. 8 lanes bale, pati yung kabila. Ang bango rito sa pagbilao. May gawa ng mga niyog, kopra, mga kung anong produkto ng niyog. Ang bango, amoy tawag doon, amoy bukayo or yung baby oil. Yan ang na-miss ko rito sa Quezon Province. Bundok, gubat at mga sirang kalsada. Ayan. Quezon Protected Landscape. Oh wow. Last time na dumaan tayo rito, maulan. May shear line kasi nung time na dumaan tayo dito, no? Kaya yung buong South Luzon natin at hanggang sa Surigao ay maulan. Oh, it's been a while. It's been a while. Ang lamig, ah. Yan, okay. Quezon National Forest Park. Picture muna tayo dito, guys, bago tayo pumanik dito. Tama po. Ano pong pangalan ninyo, nanay? Ligaya. Mga sinaunang pangalan, ano? Ganyan ang mga pangalan ng mga original na Tagalog dito sa Lucena. Ganyan, Ligaya. Tagalog. San Alejandro, Quezon. Sige po, sa susunod po uli. Salamat po. Alright, bye-bye po. Okay, panik tayo. Nakaka-excite. Last time na pumanik tayo dito, umuulan. Nung hinatid tayo ni I Am Jamage nung Philippine Loop natin. Grabe yan. Ho. Quezon National Forest Park. Picture tayo dito sa taas. Mandatory yan, guys. Dapat wala, huminto na ako doon kanina pa. Yan.
Ganyan naman ang itsura niyan guys pag nandito tayo sa taas ng Old Sigsag. Ulit parang laruan na lang sila. So balik na tayo ulit sa biyahe. Kailangan ko na rin pala magpagas. Presko. Sana ganyan na lang ang panahon hanggang mamaya. Huwag na sanang umulan ano. Feels like Cordillera. Gilid na tayo ng dagat guys oh. May dumadaong palang barko ron. Okay, patawid dun sa kabila. Okay. So operating pa pala yun. Yan na, malapit no, dadaong no. Ayun. Ayun yung estatwa na may sirena sa ibabaw, yung bato. Yung sikat na ano, tawag dito, yung sikat na sirena rito no. Alam niyo ba dati may kwento yan na binandalism yan ng ano, dalawang binatilyo. Binihisan nila yung estatwa, dinamitan nila, nahuli. Ayun, nakakulong sila. Loko-loko. Ayan guys, meron pa tayong 100 kilometers na natitira sa ating full tank. So galing tayo ng Talavera. Hindi ko alam kung ilang kilometers hanggang dito, pero parang nasa 200 plus yata yan. Welcome to Gumaca, Quezon Province. Meron na tayong bibisitahin dito guys. Isang kaibigan, matagal na kaibigan na rin. Ito guys, 3X15 Dyno. Ay, ito yung sniper na sobrang gwapo oh. Yung full carbon. Nandito nga si Bossing. Nakilala pa ako. Di ba yung nagsabay ni Boss Mike? Hindi, pinauna ko siya. Hindi pa natapos yung trabaho ko eh. Kagabi lang. Idiniretso ko na. Hindi, habulin ko siya sa Albay. Hintayin niya ako. Oo, sabay talaga kami. O yan guys, 3X15. Ipapadaino muna natin si ano, si Ari, stage 2. Nakita ko yung ano, yung full carbon ka ako na ano. Huwag ka na mag-abala boss. Ito Walanjo. Yan, so after natin dito kay 3X15, kay Boss Stephen, ay itinuro tayo doon sa bagong pwesto ng ating kaibigan. Lumipat na pala ng pwesto. Bisitahin na natin at sobrang dalang lang talaga naming magkita nun. Huling kita pa namin nun, hindi pa sinasadya sa Makina Moto Expo pa nun. Ay, grabe, napakalaki ng shop. Boss, grabe, laki ng shop mo. Papaganon? Lilikod lang pala. Doon ako galing sa pwesto mong luma. Oo. O pwesto mo pa rin yun ngayon? Pwesto pa rin Tahian. Sabi ko baka close pa. Nag-message si Kuya Jay. Wala dyan si Satu. Sabi niya ganon. Di nasa isip ko baka umalis ka. Hindi naman niya sinabi na iba na pala yung shop mo. Tapos dumiretso ako doon sa 3X15. Ayan. Yan Sticker. Sticker, gusto niya? Ilalagay ko rin dito. Ayan na, bigyan mo nga yung mga ano. Okay. Thank you. Ito lang. Ingat ha, ingat. Thank you, bossing. Ingat sir. Apo. Salamat po. Maraming salamat po. Yan, so halos 2 oras din tayo dito kay Boss Satu. Nakapahinga tayo ng maganda-ganda. Although inaantok tayo pero nawala rin. Pahinga lang talaga kailangan. Yan ay kababata ni Kuya Jay or ni I Am Jamich. Sila talaga ang magtropa niyan. Okay guys, tuloy-tuloy na tayo hanggang Albay. So estimation ng ating ride ay 6 hours and 30 minutes. Pero I think ay kaya natin kunin niya ng 4 hours lang. Kailangan ko palang maggasolina. Second full tank natin, 12.8 liters.
700 pesos. Yan yung ating nagamit mula Talavera hanggang dito sa Gumaka. Albay, here I come. Ayan na guys, medyo sinusubok-subukan na tayo ni Quezon Province. Ayan, ganyan yung mga daan nila. May semento pa rin pero talagang nakakasira ng ano yan, suspension at mags. Eto na guys. What's up Quezon Province? January dumaan ako dito. Hanggang ngayon nandito pa rin yata ito. Ayan, ganito pa rin siya. Traffic kasi butas-butas ang daan. Mas makinis pa talaga dito sa off-road. Gateway to Bicolandia. Let's go. You know, Gateway to Bicolandia. Picture tayo pero sa kabila. Dito yung aking anggulo, pinakamagandang anggulo natin. Ayan, dami nagra-ride ngayon at ang aliwalas ng panahon. Picture muna tayo dito guys. Tuloy tayo sa biyahe. Dito na sana ako mananahalian kaso wala akong nagustuhan sa mga luto. Gateway to Bicolandia. Okay, let's go. Ito ang gustong gusto ko rito sa Quezon Province tsaka sa Bicol. Bundok tapos puro buko. Wow, lokal ng Ragay. Ang ganda ng kapilya dito guys. Mag-picture lang tayo sandali. Oh yeah. Oh yeah, very nice. Ang sakit sa bulsa ng kalsada dito. Pili ka sa tatlo kung anong papagawa mo. Bearing, suspension, o mags. Minsan yung iba nakapailalim sa mga anino. Kaya pag di mo napansin yung butas, naku, sabog ang mags, pati ang bearing. Napakapansinin ni Ari. Sa totoo lang. Kahit yung apat na naka-GS kanina. Left Sipocot, left Camarines Norte, right tayo dahil Naga Legazpi City tayo. Alright. Pero malayo-layo pa tayo, 100 kilometro pa to. Ganda ng kapilyo. So before tayo makarating ng Albay, ay bibigyan ko na kayo ng konting feedback dito sa ating motor. So yan, magto 12 hours na tayong nagmamaneho at yung comfortability niya, ergonomics, okay. Hindi siya ma-vibrate sa puwet, hindi masakit sa puson yung bumps. At sa kamay, ayan, presko lang yung kamay ko. Hindi rin ma-vibrate sa kamay yung mga handlebar. Dating sa kanya looks, pansin ko tinginin siya. Although hindi kilala ng mga tao, pero karamihan naman siguro sa mga big bike na nasa market, hindi rin kilala ng mga tao. Sa gulong, although medyo may concerns ako kasi sa gulong nito, hard compound, matibay talaga ito. Tatagal ito kasi stock to eh. Hard compound, pang daily talaga siya. Pero pagdating sa basa, nag-aalangan pa rin ako sa kanya. Although nasubukan na natin siya sa Cordillera, hindi niya talaga ako binigo. Kahit basa, naitatakbo natin siya at naikukurbada natin siya ng maganda-ganda, hindi talaga bumibigay yung gulong. Pag kasi alam kong medium compound ang hindi na talaga ako binibigyan ng niyan, alinlangan. Pero pagka alam kong stock ang gulong at hard compound, medyo nag-iingat talaga ako mabuti. Pero pag ganito, dry, nako, ang ganda na itong nakakabit na to dito kay ARY. Sa helmet naman natin kay Axor, ayan, high speed cruising. Hindi siya ma-wind noise. Dala na rin ng mataas kasi yung visor natin dito sa harapan. Tapos napakalinaw talaga ng Cardo, grabe. So shoutout sa Ride Manila para sa ating Cardo Spirit at saka do sa ating mga Crega bags. Napaka-useful na itong dalawang bag na to.
Hindi ko naaalisin yan dyan. Ang daming nailalaman. Kung magsha-short ride ka lang at kailangan mo lang ng pamalit, kapote, mga tools, repair kits, kasyang-kasya lahat dyan. Oh my gosh, nahulog sa kanal. Nagdire-diretso. Ito na naman si Google. Nag-uumpisa na naman sa saan ako gusto paraanin para lang mapabilis. Kung totoo, hindi naman traffic yung service road eh. Hindi ko ba alam dito kay Google, pinag-shortcut ako. Pinupuntahan ko naman. Sabagay, para na rin, for explore na rin. Ayan, so ganyan ang kabukiran dito sa Naga. Tignan mo naman liblib na liblib yung pinadaanan sa akin ni Google Kasama ng ugali ni Google Maps. Di ko alam sa'yo Google Maps kung napabilis ako ng lagay na to. Ayun ang Mount guys, Mount Isarog. Ayan guys, harap-harapan ang Mount Mayon sa atin. Actually malayo pa talaga yan, 15 kilometers pa yan hanggang doon sa pinaka Albay. Parang ang lapit-lapit lang niya. Pero pag tinitignan ko dito sa map, ayan, layo pa. Oh, pwede na yan. Ang ganda. Sa kabilang side tayo para hindi masyadong kita yung poste. Igilid natin bagya. I think this one is perfect. Tignan natin ang angulo. Oh my gosh, okay na okay to. Bam! Pang! Hindi lang kita yung Mount Mayon pero pang! Ganda! Oh my gosh, nakarating din ako dito. Ito pala yun, bypass. Uy, Bigs. Nagutom tuloy ako lalo. Sarap ng ribs sa Bigs. Okay, puntahan na natin sila. I am Jamich. Bye Mount Mayon. Layo pa pala, 8 kilometers pa pala sila sa akin. Grabe ang Mount Mayon guys. Gumigising kayong ganyan ang view nyo. Ganda. Ayan samantalang kami sa Nueva Ecija, gigising kami, kapitbahay namin nakikita namin. Nakainisan lang Ayun yung hinahanap ko, McDo, Petrol at saka Mayon Lodging. Ito ang motor nila Jamich. Saan kaya ang room nila? Hello. Saan kayo? Dito na ako. Saan? Nandiyan ka sa McDo? Hindi, sa likod ako ng motor mo. Sige, baba lang ako saglit. Nasa taas ka. Sige, mag-inquire muna ako. Okay. Last time, dito rin tayo tumuloy sa tapat ng Kagsawa Ruins, which is andito lang pala yung Kagsawa Ruins at doon tayo pumasok sa loob na yon. Kaya papunta kay Balay ni Mayang. Ibig sabihin ay bahay ni Mayang. Wala! Kumain na kayo? Ito yung room na nakuha natin dito sa Mayon Lodging Hotel. So sa halagang 1,000 pesos, meron tayong pang double na bed, meron tayong sariling CR, wala lang siyang heater, pero meron tayong sink and toilet. Tapos hindi siya aircon, lang siya, fan. So pwede na rin para sa pang overnight stay, 1,000 pesos. Although medyo mas expensive to na konti kumpara doon sa dating tinuluyan natin kay Balay ni Mayang. Unlike dito, nasa highway lang, may security guard pa. At dahil wala naman tayong checkpoint na na-reach ngayong araw, ay wala rin akong may update sa inyo sa ating passport. Pero sa nagastos natin ngayong araw, mabibigyan ko kayo ng idea. So una, nagpa-full tank tayo ng 455 pesos. Tapos nag-toll gate tayo, NLEX, Skyway at SLEX. So inabot tayo ng 1,000. At pagdating natin dito sa may Gumaka ay nagpa-full tank pa tayo ulit ng another 700. So naka 2,100 na tayo plus itong ating lodging 1,000 pesos.
And then yung ating overall siguro na pagkain ay naka 400 tayo. So ngayong araw, naka 3,500 tayo. Medyo mas expensive compared doon sa nakaraang loop natin ng first day. Dahil mas malayo yung ating tinakbo ngayon. Nag-ano tayo kasi ngayon, nag-expressway all the way. So ayun guys, kung meron kayong mga kadagdagang tanong, comment nyo lang dyan sa comment section natin. At sasagutin natin yan kaagad-agad. So, ride safe and see you on my next one.